Batang 90s ka ba? And mahilig ka ba sa video game and retro games? Pag-usapan natin yan dito sa video na to. Alam naman po natin lahat na yung mga followers ko talagang pina-follow nyo ako dahil sa mga pinopost ko ng mga content regarding sa motivation, inspiration content, Bible study, God's wisdom. So, yun yung madalas kong pinopost dito sa page ko na to. But then, gusto ko rin kasi na mag-post na mga regarding din sa akin. Kumbaga yung other side ko. Gusto ko makilala nyo rin ako through this content. Okay? So, para makilala nyo rin yung kung saan ako nagsimula, kung paano ako lumaki o naging adult, kung ano yung mga gusto ko, di ba? So, dito ko ginawa yan sa video na to para mas lubos nyo ako makilala. Okay? So, yun, ang pag-usapan natin dito is yung ako po kasi ay batang 90s. Lumaki po ako sa tingin ko best era ng mga batang yun talagang pinaka the best na panahon na na-enjoy ko yung pagkabata, yung batang 90s. Sana ganun din yung ma-encounter din ng mga bata ngayon. Pero dahil nga sa technology na nag-a-advance na, more on internet, browsing cellphone, or mga gadgets na ganyan. So gusto ko lang i-share sa inyo dito sa video na to yung experience ko. Kasi habang nagdadrive ako sa expressway, na-reminisce ko na lang yung kabataan ko. And gusto ko siyang i-share dito sa video na to para naman alam ko maraming makaka-relate dito ng mga batang 90s. Okay? So, nung kabataan ko, nung nasa Malabon pa ako noon, madalas meron pa akong bike noon eh. Ang ginagawa ko noon, hindi to alam ng mama ko. Pagka pumupunta ako ng palaisdaan, may palaisdaan kasi sa Malabon. After noon, pupunta ako sa isang video shop, rental shop. Pero wala akong pera noon para makapaglaro ng video game. So, ang ginagawa ko lang noon, panahon na yon is tatambay ako doon, tapos makikinood lang ng mga naglalaro doon. So, doon ko nalaman yung mga Legend of Zelda. Yan yung unang tumatak sa akin nung panahon na yon. And then, yung tatay ko, sa kabaitan niya, binili niya kami ng family computer. Doon ako nakapaglaro ng Super Mario. Tapos dinala din kami ng tatay ko sa Morong kila Tita Berhinya. Meron din silang family computer noon. Doon ko na-experience yung nakapaglaro ako ng Street Fighter. Sila Ryu, sila Gail. Yan yung mga sila Vega, Bison. Relate ba kayo dun sa kung batang 90s ka, makaka-relate ka talaga dito. So yun yung na-experience ko, and namulat ako na mahilig pala ako sa video game. Kaya after noon, binili kami ng tatay ko ng Sega. After ng family computer, meron siyang Segang binili, mas advanced sa family computer, mga Sonic, Looney Tunes, yan yung mga laro, Flintstone. So hanggang ngayon namimiss ko pa rin yung mga laro na yon. But then sa ngayon kasi meron na akong game console na kahit saan ko dalhin pwede, no? But then may mga time na meron kang namimiss sa panahon dati. Okay? And then nung lumipat kami sa Batangas, nung first year high school ako, after ng school pupunta naman ako sa Gamelandia. Okay? So yung mga taga Batangas dito na mga schoolmate ko, alam nila yung Gamelandia. Hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy pa rin yung operation ng Gamelandia. But then nung sumabog yung Counter-Strike, yung Gamelandia na PlayStation, Nintendo, naging computer, PC. So ewan ko lang ngayon kung binalik yung mga game console, kasi para sa akin mas okay para sa akin yan personally. And then nung ako ay nasa high school na at umabot ng college, ganun pa rin. Hindi to alam ng mother ko. Kapag kasi sakto lang yung baon ko eh. Ang nangyayari, dahil nga ng bata ako, sakto lang ang baon.
dumarating sa punto na tinitipid ko yung sarili ko eh. Kunyari, yung sa recess, konti lang yung kakainin ko para lang meron akong panlaro dun sa video game na gusto ko. So, ganun yung kabataan ko. Umabot din sa punto na after ng klase, pupunta ako sa Malolos. Meron kasing ano dun, meron ding video rental shop din dun. Tapos meron din sa Cruz, Giginto. Dinadayo ko pa yon kasama yung classmate ko. Hello kay Robert Leoncio o Bet Leoncio. Madalas ko siyang kasama nung panahon na madalas kaming dumadayo para lang maglaro ng video game. Siya yung lagi kong partner sa paglalaro ng video game. Hati din kami dun sa pagbayad ng mga rental dun sa video game na yon. So masarap yung ganung experience. Yung sa ngayon kasi sa advanced ng technology natin, yun nga, meron na tayong mga game console, kahit sa modalin pwede. Pero ang nakakamiss kasi nung panahon dati, yung pag pumunta ka sa video game, mag-uunahan kayo, di ba? Kasi hanapin mo doon yung magandang TV, malaking TV, yung madaling basahin yung CD dahil sa PlayStation, tapos yung maganda yung upuan, di ba? So yung kumbaga saan ka komportable, minsan uunahan mo pa yung ibang bata para lang makapwesto ka dun sa magandang pwesto na yon. Maganda pa nun, naglalaro ka, mas magaling pa sa'yo sa likod yung nanonood. Tinuturuan ka kung paano, o ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Kahit na nakikinood sila sa'yo, meron sumisigaw, may magkakaroon ka ng codename, boy pick, boy turo, boy libre, palibre, yung mga ganyan. Nakakamiss lang yung ganon. Nakakamiss lang yung ganon panahon na hindi na natin may babalik sa ngayon. Kasi iba na talaga yung panahon natin ngayon. Masyado na advanced yung technology. And sa ngayon, gusto ko din naman ma-experience yun ng mga anak ko. Kaya ako din to binabahagi sa inyo. Alam ko marami makaka-relate dito ng mga batang 90s. Mag-comment nga kayo dito sa video na to kung nakaka-relate kayo or ano yung mga experience nyo nung kabataan nyo nung naglalaro kayo ng video game or retro games. Kung ano yung mga laro na hindi mo makakalimutan. At ano yung istorya behind, di ba? So ako nalaro ko Super Mario, Sega, Looney Tunes, Flintstone, Final Fantasy, Fight Night, yung mga ganyan. Basketball, NBA, WWE, yan yung madalas kong laruin nung kabataan ko at hanggang ngayon. Kaya nga bumili ng game console kasi hindi dahil dun sa mismong laro mismo at itself, but gusto kong i-reminisce yung panahon dati, yung na-enjoy ko yung paglalaro. Pero mas masaya talaga naglalaro before. Bakit? It's because of the children na nakapaligid sa'yo, na kahit nakikinood sa'yo sa likod mo, madami ka nakikilalang kaibigan, madami ka nakikilalang bata, yun yung maganda. Sa ngayon kasi dahil nga sa technology, game console, hawak mo lang pero wala kang kalaro, ikaw lang mag-isa. So gusto ko bilang isang ama, darating yung punto na ipapa-experience ko sa mga anak ko yung na-experience ko nung kabataan ko. Darating sa punto na bibili ko sila din ng family computer or ng Sega, makikipaglaro ako sa kanila, or pwede papayagan ko sila na yung classmate nila dumayo sa bahay namin para lang may kabanding yung anak ko, ma-experience niya yung ganong experience. Kasi napakasarap talaga na habang lumalaki ka, na-enjoy mo yung kabataan mo, diba? So yun lang naman guys yung gusto kong i-share dito sa video na to, and I hope na yung mga batang 90s dyan makarelate. Okay? So yun lang. At marami pa tayong ganitong klase ng content na gagawin. It's more on related din sa kwento ng buhay ko para makilala nyo ako ng lubusan, kung ano yung mga passion ko. I-share ko din yan sa inyo dito. Okay po? So hanggang dito na lang muna guys, at papasok na ako sa trabaho. Gusto ko lang i-share gumawa lang ako ng content para lang ibahagi sa inyo yung na-reminisce ko habang nagdadrive ako, naalala ko lang. So, gusto ko lang marami makarelate dito. Okay? So, yun lang. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.